Totoo nga pala na kapag ang troll nagipit or ang troll kapag nagigipit, sa fake news kumakapit, mga kababayan. Ang troll nagipit, sa fake news kumakapit. At sa tingin ko, ito po ay mga DDS troll, no? Respect my opinion, pero sa tingin ko po, sila po yung mga DDS troll. Dahil pagkatapos nga po nilang gamitin yung nangyari po, no, yung pagpanaw ni dating Senador Ninoy Aquino, yung tatay po ni Pinoy. Pagkatapos po nilang gamitin para magkaroon na naman po ng siguro lamat sa pagitan ng mga Dilawan kakamping at ng mga loyalists or PBBM supporters, no? Yun po yung ina-attempt nila. Pagkatapos po nilang gamitin si dating Senador Ninoy Aquino, ngayon naman po ang laman or topic nila, no, sa kanilang mga live discussion, si FEM naman po at si Ninoy. Ayan. Binabalik po talaga nila yung nangyari sa nakaraan. Naghihilom na po ang bansa natin, naghihilom na sa sugat sa nangyari ng nakaraan. Etong mga DDS na ito, tignan nyo, ginagawang topic, no, yung nangyari kay Ninoy at kay FEM. Para ano? Para yung naghihilom na sugat ng bansa natin ay maging sariwa na naman, mga kababayan. Bakit? Dahil yan na lang po ang natitira nilang paraan para lumaban. No? Dahil nakikita nila na mas maraming Pilipino ngayon ang nagkakaisa na hindi sila kasama. Kaya kailangan divide and conquer. Hahatiin na naman po nila tayo para sila na naman po ang mamayagpag. Huwag po tayong pumayag, mga kababayan. Ngayon, pagkatapos po nilang gamitin si Ninoy at ayan po, paulit-ulit po nilang tinatapik sa mga live nila si FEM at si Ninoy. Ngayon naman po, ang ginagamit nila si Attorney Leni Robredo. Yung tao na matagal nang nanahimik at hindi nakisawsaw sa politika, ginagamit na po nila ulit para po sa kanilang benepisyo, mga kababayan. Bakit ko po nasabi? May mga troll po na nagpapakalat ng fake code card ni Attorney Leni Robredo. Uulitin ko po, fake code card po ito. Sa code card na ito, di umano, nagsabi sa Attorney Leni ng kanyang pahayag patungkol sa confidential fund and sa ginagawang pagbusisi ng Quadcom sa confidential fund ni VP Sara. Kung babasahin nyo po, makikita nyo na tila pabor po sa Attorney Leni kay VP Sara at tila sinasabi na hindi dapat binubusisi ang pondo po, no, ni VP Sara, yung confidential fund. Hindi po yan gagawin ni VP Leni. Yan po ay fake code card. Madali pong gumawa niyan. Yung picture, gagamitin mo, and then mag-e-edit ka ng isang code card gaya nito. Maraming lumabas na ganyan nung panahon po ng eleksyon. Nung panahon po ng eleksyon, ginamit po nila ang picture na Attorney Leni para ipakalat yung code card na sinasabi daw ni Attorney Leni na ibababa niya ang sahod ng mga kapulisan at ng mga kasundaluhan pag siya nanalo. Yung po ay fake dahil nasa batas na po na i-increase ang sweldo ng ating mga men in uniform, hindi na po pwedeng ibaba yun. Pwedeng ma-demote pero ang sahod hindi na pwedeng ibaba. No? So hindi totoo yun. Isa pang example yung sinasabi nila na sinabi daw ni Attorney Leni, I have 3 daughters, they are all girls. Mali po, binago nila ang sinabi ni Attorney Leni. Sa article po, no, doon sa interview niya, ang sinabi niya, I have 3 daughters, lahat sila daddy's girls, no? Makatatay, yun po ang totoong sinabi ni Attorney Leni, pero binago po ng mga troll at gumawa sila ng fake code card gamit ang picture ng Attorney Leni. At ngayon, dahil desperado na po sila, eto na naman po ang ginagawa nila. Fake code card gamit ang mukha ni Attorney Leni at gumagawa ng quote na nagpapakita ng pagsuporta kay Sara at pag-disagree sa ginagawa ng Quadcom. Huwag po kayong maniwala, no? Kung babasahin po natin ang sabi sa fake code card na iyan, yan po ay pinakalat ng TikTok user na Red Hawk Philippines. Meron na pong halos 800,000 views yan. Diyos ko po, ang dami na namang napaniwala siguro niyan. Kung magbabasa kayo sa comment, ang dami na namang sumasang-ayon. Di umano'y sinabi daw ni Attorney Leni dyan, in a recent interview, former Vice President Leni Robredo admitted that she does not agree with the hearing of the Quadcom on the OVP confidential funds. Yan po ay malaking kasinungalingan. Wala pong interview sa Attorney Leni. Hindi niyo po nabalitaan yan sa balita, sa mga news report. During my term, sinabi daw ng Attorney Leni, during my term, I also only submit to the COA, but I'm not
harassed just like our VP now. Nako mga kababayan, uulitin ko po, hindi yan sinabi na Attorney Lenny. Ayan yung code card, no? Hindi po totoo yan. Uulitin ko po, hindi po totoo yan. Yan po ay pakana ng mga troll na sa aking palagay ay mga DDS troll dahil yan na lang po ang kanilang magagawa. Gumawa ng fake news para linlangin ang mga tao, paniwalaan ng mga tao. Desperate moves, no? Ang layunin nila, kagaya ng ginagawa nila sa pagbabalik sa nangyari kay Ninoy at sa pag-i-issue nila or pag-topic nila, no? Lagi nilang pinag-uusapan si FEM at si Nino, yung rivalry nila sa kanilang mga live. Pinakita ko naman sa inyo, yan po ang kanilang ginagawa ngayon para nga po magkahiwalay na naman po ang mga nagkakaisang Pilipino, ang mga kakamping, mga dilawan at mga loyalist at Marcos supporter. Yan po ang paraan nila kasi desperado na sila, wala na po silang kakampi, kokounti na sila. Ilang araw na sila or ilang buwan na silang nagrarally, hindi naman sila nagtagumpay sa layunin nila, mga kababayan. Kaya ngayon, ayan na naman po yung style nila. Gumagawa ng mga fake code card, mga kababayan. Fake code card para, udyukan ang mga loyalists na madismaya, madisappoint kay Attorney Lenny. Sana po wag kayong maniwala dyan, hindi po totoo yan. No? Layunin ng masasamang tao na paghiwa-hiwalayin ang mga Pilipinong nagkakaisa para sa benepisyo nila at para i-advance ang kanilang mga politiko. Nakita nyo naman na nagkita na si Attorney Lenny at si PBBM. At simula nung natalo sa Attorney Lenny, isang beses ko lang siyang nakita na nagsalita na may kinalaman sa politika. At ito yung pagsang-ayon niya sa polisiya ng Pangulong Marcos pagdating sa West Philippine Sea. Doon ko lang po siya narinig na nagbigay ng komento o reaksyon na may kinalaman po sa national politics, no? Doon lang yung pagsang-ayon niya sa West Philippine Sea or doon sa foreign policy ng Pangulong Bongbong Marcos. Wala na po siyang ibang binigyan ng komento o reaksyon na may kinalaman po sa politika. Kaya ito po ay isang malaking kasinungalingan, panlilinlang, fake code card. Huwag po kayong maniwala. Mga kababayan, sa Attorney Lenny po, siya po yung tipo ng tao na hindi po tayo pagwawatak-watakin. Hindi siya gagawa ng mga bagay na ikasisira po ng pagkakaisa ng bansa natin. Kaya kong patunayan yan sa bidyong ito. May ipaparinig ako sa inyo mamaya, no? Siya po yung gusto na magkaisa tayo, kaya nung natalo siya, yung sinasabi ng iba, hindi siya nag-conceive, hindi siya umamin, or hindi niya matanggap yung pagkatalo niya, hindi siya makapag-move on. Hindi po totoo yun. Ipaparinig ko po sa inyo yung naging speech niya nung siya ay natalo, no? Siya pa mismo ang humimok sa mga kakamping na irespeto ang desisyon ng nakararami. Ito po, pakinggan niyo po. Okay lang sumigaw. Okay lang ding tumingin sa sahig at tumahimik. Okay lang ding umiyak. Pero gusto kong babaran natin ang nararamdaman natin ngayon. Damhin ang tibok ng sariling puso. Ipaalala natin sa ating sarili na talagang ganito magmahal. Kaya ano man ang kilos natin sa mga darating na panahon, kailangang ilagay natin ito sa tama. Siguruhin nating ligtas, mapayapa, at iniintindi ang kapakanan ng kapwa. Uulitin ko yung sinabi ko nung isang gabi. Hindi pwede na tayo pa ang maging dahilan ng lalong pagkawatak-watak ng ating bansa. Habang lumilinaw ang litrato, kailangan din nating simulang tanggapin na hindi ayon sa mga pangarap natin ang resulta ng eleksyong ito. Sa ganitong paraan, masisimulan na rin natin na itutok ang sarili sa hinaharap. Kailangang tanggapin natin ang pasya ng mayorya. Nakikiusap ako sa inyong makiisa sa akin dito. Kilalanin at pagsisikapan natin na hindi mapunta sa wala ang lahat na naabot natin. Sabay ng pagrespeto sa tinig ng nakararami.
Ayun, napakinggan nyo naman mga kababayan, ano? Yung speech po na yan ay during the Thanksgiving, no, ng mga kakamping nila Atty. Lenny. During the Thanksgiving, pagkatapos po ng election, 2022 po nangyari yan. Diyan po, tinanggap ni Atty. Lenny ang kanyang pagkatalo at hinimok niya ang mga kakamping na tanggapin ang pagkatalo at irespeto ang pasya ng nakararami. Narinig niyo naman po yung mga sinabi niya, di ba? Pero noong mga panahon na yon, ng 2022, ang kinakalat ng mga ayaw kay Atty. Lenny ay hindi daw makamove on, hindi matanggap ang pagkatalo. Tinanggap po niya ang kanyang pagkatalo at kinausap niya ang mga kakamping, ang kanyang mga supporters na tanggapin at irespeto ang pasya ng nakararami. Na nagdesisyon na ang maraming Pilipino at kailangan po natin itong irespeto. Yun po yung kanyang pinakamensahe dyan. At sinabi pa niya sa pagkakatanda ko, dapat hindi tayo maging dahilan ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Hindi siya nanawagan ng rally, hindi siya nanawagan ng prayer vigil, hindi siya nagbitaw ng mga salita o hindi siya nagmura, hindi siya nagbitaw ng mga violenting salita para himuking magalit ang mga supporter niya. Walang ganon. Ang gusto niya, makipagtulungan ang kanyang mga supporters, ang kanyang kampo sa gobyerno dahil masasayang din ang aming nasimulan. Kaya naman, anong nangyari? Nag-launch siya ng Angat Buhay at kapag may sakuna, may bagyo, nagpapahatid ng tulong, rescue and relief operations. At madami na pong dormitoryo at classrooms na naipatayo sila Atty. Lenny via Angat Buhay Foundation. Pero anong ginawa ng mga galit sa kanya at mga taong napaniwala ng kasinungalingan para magalit sa kanya? Anong ginawa? Nired tag ang Angat Buhay, nired tag si Atty. Lenny, pinagbintangang rebelde, pinagbintangang NPA. Pero in reality, siya ba yung naghihimok na mag-rally? Siya ba yung naghihimok na mag-vigil-vigil at magtipon-tipon? May nakita ba kayo na rally ng mga kakamping after ng election? Wala. Walang ganon. Pero sino ang gumawa ng ganon? Sino yung naghihimok sa AFP, sa PNP na mag-withdraw ng suporta sa Pangulong Marcos Jr.? Sino yung mga nasampahan ng sedition, ng mga inciting sedition ng mga kaso? Sino yung mga sinampahan ng petisyon para madisbar, no, sa Supreme Court or sa IBP dahil sa mga binitawan nilang salita? Sino yung mga naghihimok, magwelga, mag-rally, mag-aklas? Sino yung nananawagan ng resignation ni Pangulong Bongbong Marcos? Sino sila? Sila yung mga taong nagbintang kay Atty. Lenny na si Atty. Lenny ay rebelde at ang mga kakamping ay nire-red tag. Sila yung mga taong mahilig mag-red tag pero in reality, sila yung gumagawa nung binibintang nila. Ganon po ka-evil yung ibang tao. Kung ano yung ginagawa nila, kung ano yung totoong kulay nila, ipinoproject nila sa ibang tao, ibinibintang nila sa ibang tao. Unfortunately, ang nakakalungkot, may mga naniniwala po. Pero sana po ngayon, maliwanagan na tayo. Narinig niyo po ang speech na Atty. Lenny noong 2022 after election. Tinanggap niya ang kanyang pagkatalo. Wala siyang sinabi kahit ano patungkol sa resulta ng eleksyon. Bagkos hinimok niya ang kanyang mga supporters na tanggapin at irespeto ang pasya o desisyon ng nakararaming Pilipino, mag-move on at tumulong sa kapwa Pilipino at sa bansa. Hindi siya nagparali, hindi siya nanawagan ng pagtitipon. Pero siya ang pinagbintangang rebelde, siya ang pinagbintangang NPA, siya at ang mga kakamping, mga supporters niya ang nired tag ng mga taong totoong gumagawa ng binibintang nila. Ganun po ang nangyari, mga kababayan. Ganun po ang nangyari. Kaya itong mga code card na ito, mga kasinungalingan at panlilinlang, gagawin na naman po nila yan para linlangin ang mga Pilipino. At sana, wag na po tayong magpalinlang. Maisingit ko lang po, no, dati pinagbintangan din yung bayaw ni Atty. Lenny Robredo, yung kapatid po ni Secretary Jessie Robredo, na ito po,
yung pong mamang niya, pinagbintangan na involved daw po sa droga. Gumawa at nagpakalat ng conspiracy theory na siya daw po ay D-Lord sa Bicol. Yan po ay isang malaking kasinungalingan din. Sinabi na tumakas na daw po at nasa Amerika. Mali po. Nasa Naga po siya. At nung eleksyon na sinasabi ng mga fake news peddler na tumakas na daw po, na nasa Amerika na raw po siya, kasinungalingan dahil meron po siyang interview sa Bombo Radio noong after magdeklara na Atty. Leni ng kanyang candidacy. Yan po, no? So kung totoo yung pinakalat ng mga sinungaling na fake news peddler nung panahon ng eleksyon na involved po sa droga ang bayaw na Atty. Leni, bakit ngayon hindi po nila ipinakukulong, hindi ipinahuhuli? Bulag po yung mama or legally blind po. May kapansanan. Hindi porket mukhang kontrabida sa pelikula, paniniwalaan na po yung mga conspiracy theories and fake news na ipinakalat laban sa kanya. No? Mismong PIDEA ang nagsabi, hindi po siya kasali. Pero anong ginawa ng dating admin? Na I think, yung dating presidente pa ang nagsabi, involved daw. Kaya nga po, maraming galit sa drug war at nagsasabi na fake ang drug war dahil maraming inosente ang inakusahan, maraming inosente ang namatay dahil sa drug war na iyan. Pero yung mga totoo na involved ay nakatakas na. No? Kung gusto nyo, puntahan nyo po sa Naga. Yung pong kapatid ni Secretary Jesse Robredo. Legally, blind na po siya. No? Pero, yung mga nagbintang, mga nag-akusa sa kanya, yung mga sinuportahan nila, ngayon ang sinampahan ng kaso ng drug smuggling. Yung mga sinuportahan nila ngayon ang tumakas. Yung mga sinuportahan nila na may economic advisor ang hinahanap po ngayon ng PIDEA at hindi dumadalo sa hearing ng Kongreso. Pero, yung bayaw na Atty. Leni, andun, may peace of mind sa Naga. Bakit hindi ipatawag kung totoo yung pinakalat noon? Hindi po ba mga kababayan? Yan po. Sana po ma-realize natin na tumitindi na naman po ang fake news. Ibinabalik na naman po ang nangyari nung nakaraan para yung naghilom na sugat ng mga Pilipino ay gawin na naman pong sariwa. Para ano? Para sa benefits ng mga grupong wala nang nakukuhang suporta mula sa mga Pilipino. Dahil ang daming nabulatlat na katiwalian at kaduda-dudang paggamit ng pondo. Kaya desperate moves na po sila, gumagamit na po sila ng mga taktikang panlilinlang, mga desperadong taktika para lituhin, linlangin ang mga Pilipino at pakiusap po, wag po tayong maniwala mga kababayan. Uulitin ko, yung bayaw na Atty. Leni Robredo, kung totoo yung pinakalat sa kanya, bakit hindi siya hinuhuli ng mga pulis? Wala na sa posisyon sa Atty. Leni. No? So, sobrang talamak ng fake news ng 2022. Ngayon, binabalik na naman po nila dahil desperado na, mga kababayan. Ginagamit si FEM at si Ninoy, ginagamit ang nangyari kay Ninoy, ginagamit ang mga larawan ng Atty. Leni Robredo para lituhin, linlangin ang mga Pilipino. Huwag po tayong pumayag mga kakamping, mga dilawan, at mga loyalists at mga PBBM supporters at mga Pilipinong totoong nagmamahal sa bansa. Huwag tayong pumayag, huwag tayong magpalinlang. Ganyan po yung taktika ng China, divide and conquer. Kailan ba tayo naging divided? Nung panahon po ng Pangulong Duterte. Dahil, sa tingin ko, yun po ang agenda ng China. Yung i-divide tayo para madali nilang masakop ang gusto nilang sakupin. Nung panahon nila Pinoy, nung mga nakaraang presidente, pare-pareho tayong Pilipino. Nagkakaisa tayo. Pero nung nanalo ang Pangulong Duterte, nagkaroon ng DDS. At lahat ng hindi kapanalig ng mga DDS, tinatawag nilang adik, rebelde, o dilawan. Kaya tayo nagkawatak-watak. Ngayon, magkaisa na po tayo dahil yun ang layunin ng Pangulong Bongbong Marcos. Huwag po tayong pumayag sa gusto nila, sa gusto ng China, na watak-watak na naman tayo para makonquer nila tayo, para masakop nila tayo. Sinasakop nila tayo sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng droga sa Pilipinas, illegal gambling, pogos, pag-penetrate nila ng ating gobyerno. Nagugulat tayo, may mga mayor, may mga Chinese national na nakakapasok sa ating politika, sa ating gobyerno. At yung pagpakyaw nila ng ating lupain, lahat yan mangyayari na naman kapag hindi po tayo naging matalino
at kapag hindi tayo natuto sa mga nalaman natin at naranasan natin. So, mga kababayan, uulitin ko po, magtulong-tulong po tayo para maiangat natin ang bansa natin at maprotektahan natin ang ating bansa at kapwa Pilipino. Huwag po tayo dun sa mga palaging nang-aaway at gumagawa ng gulo. Dito po tayo sa mga totoong nagmamahal sa bansa, mga gusto na nagkakaisa tayo. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at si Attorney Leni Robredo. So yun lang po mga kababayan, marami pa po sana akong gustong sabihin, pero sana po yung mga sinabi ko ay makapagpa-realize po sa atin ng mga bagay-bagay na nangyayari sa ating bansa. Maging matalino, huwag magpalinlang, huwag maniwala sa mga code card at panilinlang na ginagawa ng mga troll para tayo po ay pagwatak-watakin. No? Huwag po nating hayaan na magtagumpay ang paninira at ang layuning pag-away-awayin ang mga Pilipino. Dahil lamang gusto nila na protektahan nila ang kanilang pansariling interes at i-advance ang kanilang mga politiko. Maraming salamat mga kababayan. Sana po i-like nyo ang ating video at makapag-komento kayo. Babasahin ko po yan isa-isa at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.